Gabing-gabi na pero busy pa rin ng harapan ng terraces. Ng trees pala. Gising ang Fairview. Night sky. Tapat namin yung McDonald's. Yan. Last night na namin dito ngayon. Mamimiss din namin itong lugar na to. Accessible sa lahat eh. Kamusta guys? Good evening. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito, Dinner. wala yung mga bata eh. Tinanong muna namin kung sabi na gusto nyo umalis, sige. Total kami stuck dito muna kasi kailangan gumaling talaga ng gusto. Sinundo naman sila nung kaibigan ni Jonas kasi nakasasakyan naman sila. Kain lang sila sa labas. Lakas ka na ulan ka ngayon eh. Kain lang daw muna sila sa labas. Yun ang number one dito talaga na nakakapagpasakit ang mga sabagay, mga kapwa natin Pilipino na nandito sanay na sa ganun. Yung mga biglang init, tapos pagpawis na biglang uulan. Tapos aircon. Yan, yung mga ganyan, yung mga inaabot. Kaya rin kami kasi nangyari dito sa Airbnb, pagdating namin, bukas kagad ng aircon, pawis na pawis kami lagi. Ayun. Doon kami nagpapapresko, kaya lang natutuyuan kami ng pawis. Tsaka drain na rin kasi yung katawan namin from Japan, yan, tapos Pilipinas, pasyal, saan-saan, dagat, swimming pool. Flu shots, usually may flu shots naman kami, kaya lang talagang hindi na kinaya, inabot talaga kami dito. Hindi naman nawawala yung flu shots. Regular naman kasi ang flu shots sa Canada, lalo sa trabaho. Sa amin, sa trabaho, kailangan required talaga. Libre naman yun eh, kaya lang di talaga kinaya. So, siguro dahil nga bumaba na yung natin, immune system. Yan. Kaya medyo nahirapan na mag-adjust yung katawan. Tapos parang nasanay kami kasi na pagising, plano. Yung katawan namin, di na pala kaya. Which is kaya namin, alam namin, kaya pa namin, kaya lang. Yung mismo katawan na yung yung nagbibigay na signal na pahinga muna. Well, actually, nung nag-swimming kami dun sa staycation namin dun sa sa Caloocan. Ang sarap ng tulog namin talaga dun. Doon lang kami nakatulog ng talagang mahaba. Na yun yung number one sa akin na pahinga. Kasi ang lambot ng kama, comforter. Yung ganda ng unan. Yung aircon niya hindi nakatutok sa'yo na presko lang, ganyan. Tapos, ayun, kompleto ng ng pero after doon nag-start ang ubo. Ayun lang, kasi muulan. Nagbabad. Takbuhan, harutan. Natuwa kami doon sa mga bata eh. And sadly si Cloudy kanginang umaga. Dinala nila. 6. Actually, 2 pa lang na madaling araw. Kachat namin si Ninya tsaka si Jet. Sabi nila, Kuya, saan ba may number ba kayo ng doktor na pinatingnan mo dyan sa Commonwealth Med? Binigay namin na nung umaga na. Tapos, punta sila ng mga 6 yata ayun ng aga. Alas 12 pasada na, hindi pa tapos lahat ng test. Kasi, in x-ray, tas unan lang is baka dengue kasi nga may rashes si Claudia. May rashes. Pero masigla naman yung bata, kaya lang yun nga may lagnat, tas may rashes. Kaya dinala talaga sa excuse me. Kaya dinala talaga sa ospital. So, tapos ganun nga, in emergency nila medyo napamahal kasi nga pag emergency daw pala dito mas mahal. Mas mahal talaga emergency kasi yung urgent care yun para yung sa atin, di ba? May emergency, merong consultation. Grabe, ang laki na inaabot. Nagulat nga kami. Kaya sabi namin ni Carla, mag-ano na lang kami, mag-chip in kami doon sa ng bata kasi kawawa naman sila. Feeling ko, kasi hindi naman namin sila na-meet ng ilang araw Siguro nung dinatid tayo na niya, yung binila tayo ng shawarma. Yun yung day na nagkakita-kita. Last day nakita-kita, tapos after nun, ayan na yung sama ng pakiramdam niya, nilagnat na siya. Nahawa na siguro sa akin.
May ano rin si Cloudy na nagkaroon din ng pneumonia. So, sana buti maano pa rin ng bata, maliksi. Kaya lang nakakaawa kasi kinuha na siya ng dugo, ng syempre yung bata takot yan sa urine, lahat nung test. Para sigurado. Kakaawa nga eh. Pero so far nasa bahay, gamutan din. Ang hirap lang kasi wala si Nina dahil nasa sila si Sky at si Nina sa Jansan. Sobrang asikaso siya ni Jet. Buti na saludo ako dun sa fatherhood ni Jet. Napakabait na tatay nun. Andun siya sa andun siya sa... Nasa gig siya. Umuwi kasi nilalagnat na sila. Hindi na madaling bata. Nakakaawa. Ay, nako. Buti na lang. Thank you, Jet. Tsaka lagi kaming chine-check up ng mga kapatid ni Carla tsaka yung mga kapatid ko. Sobrang kahit na hindi kami big family talaga na pero swerte kami sa mga kapatid. Na nagkaroon ng intact na samahan. Actually, mga bata kami, hindi kami super mga close eh. Oo, kahit kami. Pero nung nagtandaan, may mga pamilya na doon na. Siguro talaga kasi alam mo na yung alam mo na yung hirap. Lalo namin, di ba, aga na wala ng magulang namin. Sabi nga ni Noreen Reynoso, Madam Noreen Reynoso, sabi niya, bata pala ng mami mo, sabi niya, matanda lang. Ata sa kanya na 1 taon, or matanda siya na 1 taon. Batang nawala. Kaya, kumbaga, kami magkakapatid maaga na ulila sa magulang. Kaya si Mami Toyang na lang talaga yung So yung problema, hindi namin mabisita si Mami. Ayun nga. Which is dapat yung days na natitira namin dito, talagang ilala na namin sa kanya. Kaya lang, hindi naman namin i-risk yung niya, di ba? Ayoko rin na di bali na sa totoo lang, di bali ko nang hindi madalaw or makita. Basta malaman ko lang na maayos yung kalagayan niya. Medyo mabigat sa kalooban, pero ayoko na i-risk yung yung kalusugan ni Mami kasi nga mas prone siya sa mga ganun. Oo. Kaya actually, meron na nga siyang lagnat, tapos mawawala. Lagnatin, uubuhin, ganyan. Pero nagiging okay. Tsaka naka-monitor naman siya yung mga caregiver niya. Tapos updated kami. Kumpleto naman yung namin yung mga gamit doon. Meron siyang oxygen, meron siyang nebulizer, oximeter, pangkuha ng BP. Lahat ng kailangan na na-provide naman namin doon. So, ina-update naman kami ng mga angels niya. Salamat sa inyong pag-aalaga at tiyaga. Lalo ngayon din namin mabisita. Natuwa rin kami kasi nagkaroon kami ng bonding ng mga angels niya. Kahit na ilang araw, 2 araw lang yun. Although nagbabantay-bantay sila, pero kahit pa paano alam namin na enjoy din nila yung masaya yung moment na kasama sila. Yun. Next time pa sana, kaya lang hindi na kaya. We'll see. Kasi bukas, check out na kami. Doon muna kami kala Jet. Plano nga sana namin, diretso na kami sa airport. Parang wag na namin sila istorbohin. Mag-extend sana ako dito ng isa pang gabi. Dito na kami magagaling sa Airbnb. Kaya lang, yung maleta namin nandun. Sabi namin, kunin lang yung maleta, diretso na kami. Kasi nga, baka naman si Jet ang mahawa or sabi naman ni Ninya, huwag na kasi at saka ni Jet, kung mahawa siya, nahawa na kasi si Cloudy meron. Kaya lang, syempre sabi stick to the plan na lang tayo na si Jet ang maghahatid sa inyo. Sa bahay na kayo magstay ng ilang oras. Kasi check out namin bukas is 12 o'clock. So, diretso na kami doon. Ayos ng gamit. Doon na namin i-empake yung mga kailangan i-empake. Tapos plano sana is pupunta kay Mami. But we'll see. Siguro kahit naka-mask, as in mabilis ang yakap, alis na. Kailangan yun At saka, hindi mo na talaga mahalikan. As in, mabilis ang na nagawa ko naman yung gusto kong nung pagdating pa lang nayakap ko siya. Pagdating pa lang, nasulit naman din natin yung araw sa kanya. Yun yung mga mga moments na hindi kayang palitan ng kahit ano pa man yung makasama mahal mo sa buhay, lalo na ganun katanda na si Mami. Hindi natin alam kung kailan o hanggang saan, di ba? Pare-pareho, kahit yung mga kapatid ni Carla, kapatid ko, hindi natin alam kung
baka bukas or susunod na. Ay, nagtatandaan na. Hindi naman tayo sana, mga syempre. bata, diba? Hindi natin alam, lalo pa kami malalayo, hindi basta-basta na nadudong kagad kami sa tabi nila, di ba? Kaya lagi namin pinagdadasal yung kaligtasan nila, kaligtasan ng pamilya namin kahit na malayo kami. Si Carla nga lang pagod na rin yan kababantay sa akin ng ilang gabi na. Kaya kagabi, pagod na siya, natutulog. Kaya ako naman, ilang araw, 2 araw akong halos tulog. Kasi tulog lang siya. Gising, yung nagamot, kain, tulog. Buti nga ngayon, nakakain na siya ngayon maghapon. Pero yung 2 days niya na wala talagang kain, na paunti-unti, soup, pahinga, tulog siya. Ay ako naman, around the clock, painom ako sa kanya, painom kay Jermaine. Siya yung napapagod. Wala akong tulog. At kagabi, parang hindi ko na kaya Sabi ko, sakit talaga ng ulo ko. Ayun, nakatulog ako. Yun naman time na yun, medyo umoko yung pakiramdam niya. Hindi ako makatulog naman kasi nga, sobrang tulog na. Hindi masimas siyang ganun. Hanggang sa makatulog, nagising pala siya nun. Kasi nga, tinatanggal ko yung yung sakit niya Gising ako kaya lang hindi ako nag-aana. Kasi nakatagilid lang ako Alam niya man yung ulo ko, meron siyang kailangan pwesto na yung para ma-relax bago ako makatulog. So, ayoko na kumilos. Nararamdaman ko, hindi himas-himas na ako sa likod Nagaragal pa na Tinatanggal ko yung sakit na. Kasi nga, sabi ko nga sa kanya, matanggal lang yun, ma-achieve lang namin yun, na mawala na yung sakit niya. Mas sobrang saya ko na, syempre. Ayoko na nagsasuffer siya Everyday na nabubuhay siya, nararamdaman niya yung sakit na doon. Hindi nawawala. Constant yung sakit na doon. Kaya nga minsan naiisip din namin na baka naman ibang na yung problema, ganyan. Hindi maiwasan natin. Sabi ko kumbaga tanggap ko naman na. Kaya pag may mga gantong ubo, ang hirap kasi yung ulo parang sobrang sakit. Pagka lalong pumipintig. Siya nga lang So yun nga, siya na putol. Medyo nangati ang ilong at saka... Ganda na ito. Hindi tayo nakapili ganito. Regalo ng mga kaibigan ni Jonas nga pala to sa kanya. Kalokohan yung mga kalokohan ng kabataan niya. Jonas. May drawing sa Nasulit din namin yung mga anak namin kahit pansulit din nila na-meet yung mga kaibigan. Kasi sila parang kami rin. Ang kaibigan, iilan lang din. Bilang na bilang. Kami nga hindi namin nabigyan ng oras yung mga kaibigan namin. May ilan dapat kasi gaya nung kumpare namin. Yung kumpare ko si Edong, sila Eboy, hindi ko na nabigyan ng oras na dumalo pa sa Roa. Kasi nga, halos wala na rin mga tiga ron. Tsaka hindi, kumbaga, plinan talaga namin na family lang talaga. Pero ngayon nga, family pa lang, parang kinulang. Kinulang pa. Ilang araw kami nagstay ng Bulacan, tapos ang Bales. Pero parang ang bilis, parang isang idla po, tapos na. Kaya nga Tapos ngayon, ito rin, gano'n na. Nagbibilang na ng araw sa pabalik ng Canada. Pasensya na kayo sa panahon na meron kami, sa oras na hindi namin na-meet hindi namin nailaan sa kanila, sa mga kaibigan natin dyan. Tsaka yung na plan namin sana mag-meet and hindi talaga kinaya na. Kasi lalo nga sa sitwasyon na ngayon, kailangan palakas na lang before ng flight. Kasi yung family talaga yung importante sa amin Yun yung number one. Sobrang limited kasi ng oras. Lalo pag nandito na dami mong gustong iplano. Iba na nga dati nga, ang isip namin, mag-shopping tayo dito, mag-shopping tayo doon. Walang shopping. Halos wala kami shopping ngayon Kaya siguro sa next vlog, i-discuss din namin yung may mga nagtatanong magkano raw ba, mahal daw ba talaga ang umuwi ng Pilipinas, magkano yung nagasto. So bigyan namin try ko i-breakdown, i-share, para yung mga nagpa-plan umuwi talaga. Kasi... Tsaka dumaan kayo ng Japan, yun ang number one. Pag dumaan kayo ng Japan, for sure, babalik kayo. Gayahin yung ginawa namin diskarte. Mag-WestJet kayo hanggang Japan, from Japan to Philippines. Ng Cebu pa. O kahit ibang airline yung gamitin niya pa Pinas. Yun yung the best talaga. Mag-stay kayo kahit 5 days, 7 days dun. Pero kami kahit nagkasakit, nagkagawa na siya. Wala kaming regret na Walang regrets, walang
ano yun, nagpapasalamat kami ng buong puso at na bigyan kami ng pagkakataon na makasama yung pamilya, magawa namin yung mga gusto namin gawin, mapuntahan namin yung mga gusto namin puntahan. Yung nag-comment pa nga, ang galing daw eh. Ang galing daw ng time management natin kasi nabigyan natin ng time in both family side. Kasi yun talaga ginagawa namin every time. Kasi syempre tumatanda na pare-pareho. Mahirap kasi pagsabayin yung mga ganun eh. Oo. Kaya kailangan magbigay ka talaga ng oras. Daan naman ng oras para makasama sila. Tsaka yung iintindihin nyo yung gagastusin. Oo, iintindihin nyo yun. Kaya Kitain yun eh. Kikitain nyo naman yun eh. Pero yung panahon na bibigay nyo sa pamilya nyo, hindi kayang bayaran ng kahit anong pera yun. Lalo yung mga makikita mo silang masaya pag binibigyan mo sila ng mga gusto nila. Kahit mga simple nga lang. Siguro swerte rin tayo kasi wala tayong mga kapatid na maluho. Na kahit na simple yung maibigay mo, happy na sila. Wala silang hiningi. Never sila nanghingi. Never. Kahit yung mga kapatid niya, hindi ka makarinig, size 7 ako or size 9 ako. Wala ka ba rin humigil? Kuya, jacket lang ako. Wala ako, sombrero lang ako. Wala. Sabi pa, huwag na kayo magdala kasi ganyan. Okay na yan, kahit anong dala nyo. Yun yung sobrang thankful din namin. Pero, syempre, ganun pa man. Namimili pa rin kami ng alam namin gusto nila o magugustuhan nila. Gano'n pa rin kami kahit pa. Nag-effort, syempre. Pero ngayon, mas may idea na ako na next time paano gagawin. May importante kailangan talaga. May natututo rin naman kami sa bawat journey namin eh. Marami pang susunod yan. Kaya happy kami doon sa pinasyalan namin. Nasulit namin talaga. Kaya kahit na nga nagkasakit, happy kami. Wala kaming Actually, plan sana namin mag-BGC noong bago pagbalik natin galing from Zambales, Bulacan. BGC tayo, ganun. Wala na eh. Pero okay lang. Marami pa namang next time, di naman naalis ang BGC. Tsaka baka mas maganda na yung susunod. Happy na kami. At saka salamat pala sa mga bumati sa akin ng happy birthday. Pagpasensya nyo na kung di mga nakaka-reply sa inyong mga messages. Tsaka mga comments. Lalo yung mga comments kasi ang dami. Pero nababasa namin lahat yun. Maraming sobrang salamat. Thankful kami sa mga suporta nyo, panonood. Lalo doon sa matatagal na naming subscriber na hanggang ngayon walang sawa panonood. Natatawa ako pag sinasabi nila na nandiyan din ako nung nakaraan na. Tiga-dyan lang kami eh. Yung mga nagsabi, meet up. Pasensya na, next time. Malay nyo, baka masaba na namin ang bakasyon namin next time kasi bitin na yung 1 month. Meron pa nga nagsabi, nandiyan lang ako, nakita ko kayo sabi, kayo pala yung kanina sa Malolos daw. Sana lumapit na lang kayo kasi hindi naman kami snob na babali. Tsaka ganyan hindi natin nag-greet si Miss Marivic. Yung nakita natin sa SM. Yun. Pagpasensya na kasi by that time, masama na po yung pakaramdam namin. Yung teacher. Si Teacher Marivic. Nakita namin siya sa SM Fairview. After namin mamili, 3 box yung dala-dala ko dun. Nag-grocery kami para kay mami nung sumama na yung pakaramdam niya nung gabi na yun. Dun yung sumama yung pakaramdam, parang bumagsak na yung energy. Nakita daw niya kami, sinundan niya kami. Sobrang thankful po sa paglapit niya sa amin. Happy kami pagka may nami-meet kami na nanonood. Kaya thank you din pala sa mga kapatid ko. Todo effort sila kahapon. Meron yung layo, traffic. Kahit simpleng-simple celebration ng birthday, masaya. Yun lang kasi hindi siya nakasama kasi iwas din baka mahawa sila. Pero happy. Pero yung kapatid kong isa galing pa ng Alabang. Tapos sila ate from Bulacan pa, dahil ng Fairview. Ate Kuya Patrick, si Franz. Isama nila yung bunso. Ayaw naglalabas masyado pero napasama niya. Yeah, okay. So, maraming natatawa nga ako sa comment nung iba. Parang triplets Parang triplets daw yung dalawang anak ko at saka si Franz, yung kapatid kong bunso. Tapos kayo daw, ang gaganda niya raw tatlo nila, Olga tsaka ni Annie. Magkakamukha talaga sila Lalo yung boses ng ate ko at saka ni Sis Olga, pareho sila. So pag naririnig mo sila magsasalita ng malayo ka, hindi mo sila nakikita, akalain mo sila pareho. Si Patrick. Sabi nga kapo kay Kuya Patrick, sabi ka sana Kuya Patrick, bigyan mo naman kami ng konting height.
Kita niya sa una ko, ng ate ko, di ba, tangkad. Ano yung Yung angkan niya, tatangkad. Kaya nung nasa outing kami yung maliliit palapan. Sila yung payat na pataas naman. Pero okay na. Siyempre, happy pa naman. Kahit maliliit na kaming ganito masaya. Happy kami kasi yung time na na-spend nila, nagkaroon ng kahit hindi masyadong bonding yung family nila, bonding din sila dun, di ba? Oo. Maganda rin yung samahan nila. Kaya pa. For sure, may mga susunod. Ayun. So, yan ang aming... Hindi kami nakapaggala ngayon. Pahipahinga, nood lang kami ng... Nakatatlong movie na kami. Since kami na umaga. Pero natulog din ako kasi kami ng sakit ng ulo ko. Kaya sabi, sige, tulog tayo. Nakapahinga kami, nakatulog. So, puro talaga kami. Pahinga na lang. Pero ganun pa man, syempre, update lang namin kayo. Kasi may mga nag-aalala, nagtatanong din. Maraming salamat sa inyong pag-aalala. Paano guys? Thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye!